Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Ilang araw matapos ang revelasyon. Nakikita tuwing may oras. Nag-uusat sa tahimik na sulok ng kampo, palihim pero hindi na may kasamang kasalanan. Ngayon, may konteksto na. May dahilan. Si Marco, abala pa rin sa mga tactical briefings. Si Isabel, nasa Intel Command. Hindi pa nila nasasabi sa command ang tungkol kay Miguel. Ayaw muna nilang guluhin ang lahat. Gusto nilang alagaan ang munting mundong nabuo sa pagitan nila. Ngunit ang tahimik na araw ay biglang nabasag. Isang emergency mission ang dumating. Magkakaroon ng joint extraction sa Mindanao. May hostage rescue. High risk. At sa hindi inaasahan sila ang dalawang pangunahing ipapadala. Gabi bago ang misyon. Sa loob ng barracks, nagtagpo ulit sila. Tahimik. Hindi katulad ng dati. Wala ng halik. Wala ng init. Kundi isang tahimik na pagyakap, mahigpit, mabigat. Sigurado ka bang kaya natin to? Tanong ni Isabel habang nakapatong ang ulo sa dibdib ni Marco. Kung ikaw ang kasama ko mas madali, bulong ni Marco. Pero kung ikaw rin ang posibleng mawala mas mahirap. Pumipiglas ang emosyon ni Isabel. Kapag may nangyari sa akin, Marco, ipangako mong si Miguel ang pipiliin mo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ako nagpaparinig. Nagsisigurado ako. Tahimik si Marco. Pinisil ang palad nito. Kapag natapos ang mission na to uwi tayo. Tayong tatlo. Hindi na bilang sundalo kundi bilang pamilya. Sa gitna ng mission. Lumipad sila sakay ng Black Hawk. Sa loob ng cockpit palitan ng tingin. Mga matang hindi nagsasalita pero puno ng pangakong walang bibitiw. Sa bakbakan, lumaban sila ng magkasama. Tumakbo, sumugod, nagtakip sa isa't isa. Parang isa ang tibok ng puso. Hanggang sa boom! May sumabog na li malapit sa outpost. Naitulak ni Marco si Isabel na ligtas. Pero siya tumilapon. Marco, sigaw ni Isabel habang lumuhod sa katawan nito, duguan, nanginginig. Isabel, bulong ni Marco, halos wala ng boses. Huwag ka munang umiyak. Huwag mo akong pakiramdamin na alis na ko eh. Hindi ka alis, ani Isabel habang pinipilit ang dugo sa sugat. Hindi kita papayagang umalis. Hindi ngayon. Hindi ganito. Sa wakas, dumating ang medic team. Sinakay si Marco. Si Isabel, hawak pa rin ang kamay niya hanggang sa helicopter. Ilang linggo ang lumipas. Gumaling si Marco. At tulad ng pangako nila umuwi sila. Si Miguel ngayon ay 3 taon na. Niyakap si Marco na para bang kilalang kilala na siya, kahit ngayon lang sila nagkaharap. Daddy, bulong ng bata. Tumulo ang luha ni Marco. Yumuko, niyakap ito ng buong lakas. Anak. Ako yun. Sa huling tagpo ng kabanatang ito, magkatabi silang 3. Walang bala, walang utos, walang ranggo. Pamilya lang. Pag-ibig lang.